Muli mga kapatid, handa na po ba ang bawat isa sa atin? Makinig ang salita ng ating Panginoon. Kung meron po tayong Biblia mga kapatid, basahin po natin. Alam ko, kilala nyo itong verse na to. Alam ko mga kapatid na ilang beses nyo na siya napakinggan, ilang beses nyo na siya narinig, maaari sa mga preaching, mga kapatid. But today, O God, na sa atin, handa tayo i-remind ng Panginoon. Sabi nga, kahit paulit-ulitin natin ang salita ng Panginoon, ay dapat hindi tayo nagsasawa. Bakit? Bakit hindi tayo dapat magsawa? Kasi ito yung bagay mga kapatid na magre-remind sa atin balang araw kapag once na meron tayong problema at pagsubok sa buhay. Kaya mga kapatid, sabi ng Biblia, 1 Corinthians 10:13, walang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng hinggit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito ng paraan upang malampasan ito, mga kapatid. Tapat ang Diyos sa lahat ng bagay at panahon. Amen? Amen. Dapat ba ang Diyos sa buhay natin bilang isang tao? Amen. Sino nakaranas sa atin ng katapatan ng Diyos? Amen. I know lahat tayo nakaranas ng katapatan ng Diyos. Amen. Walang tao na nandito ngayon sa loob ng simbahan ito na magsasabi hindi niya naranasan ang pagtatapat ng Diyos sa buhay niya. Amen. Amen? Lahat tayo nakaranas ng pagtatapat ng Diyos sa buhay natin. Ito yung isang bagay mga kapatid na sinasabi. Ang meaning ng tapat sa English, faithful. Tama? Ito yung bagay mga kapatid, ang ibig sabihin ng faithful, meaning honest, faithful, loyal, or sincere. Mga kapatid, ito yung mga bagay mga kapatid na sa pagiging honest natin. Amen. Yung mga bagay na kapag once na may sukli, binabalik natin. Amen. Amen. Kasi doon natin makikita yung pagiging tapat natin. Kasi mga kapatid, kahit sabihin mong 3 piso, ibalik natin yung sukli. Amen. Bakit mga kapatid? Kasi doon din tayo masusubukan sa maliit na bagay. Dapat tayo masubukan. Sabi nga ng Bible mga kapatid, kung ani natin, sabi ng key verse natin, walang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Ito yung isang bagay mga kapatid, kung papansinin natin, na maraming tao na nakakaranas sa pagsubok. Amen? Amen. May kanya-kanya tayong pagsubok. Amen? Pero ito yung isang bagay na nire-remind tayo ng Panginoon sa bagay nito, na sinasabi niya, sa oras, sabi niya, dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Ito yung pinaka-key verse natin. Tapat ang Diyos. Amen? Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Kumbaga ito yun eh. Bibigyan ka ng Diyos ng isang pagsubok na kaya mo. Ito yung minsan na iniisip natin eh. Pag meron tayong pagsubok, minsan nang iniisip ng isang tao hindi ko kaya. Bakit? Yun agad yung pumapasok sa tutak ng isang tao. Kasi isip niya, mahirap agad. Hindi niya alam, challenge lang ng Diyos sa kanya yun. Kasi mga kapatid, the more mo iniisip na hindi mo kaya ang isang bagay, lalo ka nahihirapan. Amen? Lalo ka nahihirapan. Bakit ka nahihirapan? Kasi iniisip mo na hindi mo kaya. Pero, eto yung sinasabi ng Biblia mga kapatid, sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Ibig sabihin, sa bawat pagsubok na laban mo, kasama mo Diyos. Amen. Kasama mo ang Panginoon para malagpasan ang bawat pagsubok na mararanasan mo sa buhay mo. Kasi mga kapatid, minsan ang Diyos ganito eh. Tinetest niya yung pananampalataya mo. Kung hanggang saan ka nagtitiwala, mananampalataya sa Kanya ng buong puso, mga kapatid. Minsan iniisip mo lang sa sarili mo, hindi mo kaya. Pero kung isipin mo, kapatid, ang Diyos ay kasama mo para malagpasan ang bawat pagsubok na iyong pinagdadaanan, mga kapatid. Sabi ng Bible, mga kapatid, ay sabi dito, lakas at paraan. Ito yung isang bagay. Tayo, bibigyan tayo ng Diyos ng lakas. Amen. Sa oras na manghina ka, bibigyan ka ng Diyos ng lakas. Sa oras na hindi mo alam gagawin mo, gagawa ang Diyos ng paraan para malagpasan mo ang bawat pinagdadaanan mo sa buhay mo. Kaya mga kapatid, ito mga kapatid, ang pag-aaralan natin, sabi dito, sa may lumang bagay na tayo pag-aaralan, na katapatan ng Diyos.
Amen, mga kapatid. Sabi ng una, tapat ang Diyos sa bawat pagsubok. Ito yung tinatalakay natin kanina. Mga kapatid, sabi ng Biblia, ito, sabi sa 1 Peter chapter 4, verse 12 to 13. Sabi ito, mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo subukin na waring ang nangyayari sa inyo di karaniwang bagay. Sabi ng 13, mga kapatid, kundi kayo'y mga galak sapagkat kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Kristo upang sa pag-aayag ng kanyang kaluwalhatian naman ay mga galak kayo ng malabis na galak. Huwag kang magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok. Ano yung pagsubok na naiisip mo ngayon? Na nararanasan mo? Mga kapatid. Ano yung naiisip mong pagsubok mo ngayon? Na gusto mo makawala, pero talagang kasasama mo. Pero ito yung isang bagay, mga kapatid. Tatandaan mo, habang ikay nabubuhay, hindi ka ligtas sa bawat pagsubok. Minsan inaalaw talaga ng Panginoon na magkaroon tayo ng isang pagsubok. Bakit? Para kasi tayo mates. Gaya nga ng isang ginto na pinapadaan, mga kapatid, sa apoy. Amen? Na makikita natin doon yung, pag inano mo siya sa yung ginto, makikita mo kapag inano sa apoy. Amen? Pero ito yung isang bagay, mga kapatid, na may isip natin, na ito yung tanong ng iba. Bakit nararanasan ng tao yung pagsubok kung mahal naman tayo ng Diyos? Amen? Di ba? Kung iisipin natin, ganun yung mindset ng ibang tao. Kung talagang mahal tayo ng Diyos, bakit inaalaw niya yung pagsubok? Pero hindi lang iniisip ng tao, kaya ka na mayroon kang pagsubok para maisip mo ang Diyos. Bakit? Kapag wala tayong pagsubok sa buhay, ano nangyayari sa atin? Nasa masaya tayo. Nakakalimutan natin ang Diyos. Minsan iniisip natin na walang Diyos kapag once na nasa kasaganahan tayo. Amen? Pero tatandaan natin, kapag once na tayo, hinalaw ng Panginoon na walang pagsubok, wala na mag-church ngayon. Wala na makakaalala sa Panginoon. Bakit? Haya-hayang buhay. Right? Kaya tayo, inaalaw ng Diyos para maalala natin na kailangan mo siya. Amen? Kasi ganoon naman talaga, mga kapatid Kasi meron ako isang kaibigan dati na sinabi niya sa akin na yung pagsubok, pwede ba tanggalin na lang ng Diyos yan? Sabi niya sa akin, pwede ba tanggalin na lang ng Diyos yan? Kasi lalo ko nahihirapan Lalo ko nabibigatan. Sabi ko sa kanya, brother, kung iaalaw ng Diyos yan, sa tingin mo nasaan ka ngayon? Sabi ko sa akin. Sabi niya sa akin, nasa inuman daw siya. Pero, ang pangit naman, di ba? Kasi yun agad yung first option ng tao, mga kapatid. Tuloy tayo, mga kapatid. Sabi ng Biblia, mga kapatid, sabi ng Biblia, kundi kayo mga galak, ito yung sinasabi na kapag sa may magsubok tayo, dapat tayo'y magalak, mga galak, sapagkat kayo'y karamay sa mga hirap ni Kristo. Upang pagkahayag ng kanyang kaluwalhatian naman, ay mga galak kayo ng malabis na galak. Ito pala isang bagay na bilang isang Kristiyano tayo, mga kapatid, pag once na tayo naghihirap, isang bagay, mga kapatid, na sinasabi ng Biblia, na karamay natin ang Panginoon Jesucristo. Bakit? Kung iisipin mo, sa panahon natin ngayon, kapag wala ka kay Kristo, pag puno ka ng problema, wala ka sa church. Amen. Amen? Kapag wala tayo sa church, ano nangyayari sa buhay natin? Pariwara. Amen? Maraming bagay na nangyayari sa buhay natin. Kapag wala tayo sa Panginoon, ay ano nangyayari? Nahihirapan tayo makabangon muli. Amen. Bakit? Wala ka kay Kristo. Wala tayo sa Panginoon. Ito, mga kapatid, na sinasabi ng Biblia, mga kapatid, kung iisipin natin, na sinasabi na karamay sa mga hirap ni Kristo. Bilang isang Kristiyano, mga kapatid, inaalaw ng Diyos na magkaroon ka ng pagsubok para ang Diyos ay makita mong gumalaw ang kanyang kapangyarihan para dumating yung time na ang Diyos ay napatunayan mo na makapangyarihan, ititestimony mo sa ibang tao. Amen. Amen?
Kasi hindi mo masasabi na gumalaw ang Diyos sa buhay mo hangga't hindi mo nararanasan kapangyarihan niya. Amen? Paano mo nararanasan yung isang bagay? Na gumalaw ang Diyos sa buhay mo. Sa panahon na naranasan mo ang bagay na yun. Na nakalagpas ka. Amen? Kaya nga meron tayong mga kapatid na kapag sa dumadating sa point na sinusubok sila, ano yung minsan na ginagawa natin? Di ba binibigyan natin sila ng advice? Na, kaya mo yan, brother. Malalagpasan mo yan. Ako nga eh. Di ba? Ganun tayo, di ba? Minsan, yung naranasan natin, yung nalagpasan natin, itinetestimony natin para ano? Para magkaroon sila ng kalakasan na magpatuloy muli. Amen, mga kapatid? Ganun tayo, mga kapatid, na kapag once na kay Kristo tayo, ang sinasabi ng Biblia, sa lahat ng hirap, kasama natin ang Diyos. Amen, mga kapatid. Number 2, mga kapatid, sabi diyan, tapat ang Diyos sa panalangin. Amen? Amen. Sino nananampalataya dito na tapat ang Diyos sa panalangin? Amen. Sabi ng Biblia, mga kapatid, sa Jeremiah 29:12, at kayo'y magsisitawag sa akin, at kayo'y magsisiyawon, at magsisidalangin sa akin, at aking didingin kayo. Ito yung isang prayer, mga kapatid, kapag once na ikaw ay nanalangin sa Panginoon, may sasagot sa'yo. Mga kapatid, minsan, naranasan niyo yun, na kapag nananalangin kayo, parang ang layo ng Panginoon sa inyo. Naranasan niyo yung mga kapatid, na parang sa tingin mo, bakit parang hindi ako pinapakinggan ng Diyos? Bakit? Kasi nga, lagi mong iniisip, parang wala naman Diyos. Wala naman ang Panginoon. Kasi hindi niya naman ako pinapakinggan sa mga prayer ko. Ito yung isang bagay, mga kapatid, na nagdadoubt ka. Sa kayang gawin ng Diyos sa'yo. Mga kapatid, kung iisipin mo, mga kapatid, na sinasabi ng Biblia, magsidalangin sa akin at akin didinggin kayo. Sometimes, ito na nangyayari sa atin. Kapag once na lumuhod ka sa Panginoon, nanalangin ka, nangyayari sa inyo, kapag nanalangin ka, nakakalimutan mo prayer mo. Bakit? Kasi hindi seryoso yung panalangin mo. Kaya kinakalimutan mo rin yung nangyayari sa iyo. Ito yung kagandahan sa bawat prayer na pinalangin mo sa Panginoon, ano nangyayari? Minsan binibigay niya, hindi mo lang alam. Amen? Minsan, ako nga, mga kapatid, nagsulat ako, mga kapatid. Yung dilaw, dati. Yung dilaw. Ang isang prayer ko doon, mga kapatid, lahat yun natupad. Ang isang prayer ko, ang pinaka-the best na naano ko, ay yung makaating yung magulang ko sa church. Mga kapatid, hindi ko niwala sa sarili ko, sa prayer ko, yung nanay at tatay ko. Mga kapatid. Pero sa tulong at awa ng ating Panginoon, mga kapatid, dumating yung time, mga kapatid, na sinagot ng Panginoon. Bakit? Kasi sinamahan natin ng tiwala. Kasi mga kapatid, bawat prayer, dapat may tiwala ka. Kasi hindi mabubuo ang prayer mo kapag wala kang tiwala. Dapat punong-puno ka ng tiwala sa oras na nanalangin ka sa Panginoon. Amen. Kasi yan yung isang bagay na magpapatibay din sa iyo. Bilang isang Kristiyano, dapat tayo nananalangin. Amen. Hindi pag-trip lang natin. Amen? Amen. Dapat ganun ang gawin natin. Na kapag alam mo sa sarili mo na nabibigatan ka, dapat nagpe-pray ka agad. Dapat alam mo at kilala mo kung sino takbuhan mo. Sa oras na puno-puno ka ng pagsubok at problema, mga kapatid. Sabi ng Philippians chapter 4 verse 6, sabi dito, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daig na may pagpapasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos, mga kapatid. Sabi ng Bible, huwag kang mabalisa. Bakit? Minsan na dumadating sa tao talaga na nababalisa siya. Bakit? Bakit siya nababalisa? Sa mga bagay na nangyayari sa paligid niya. Una, kapag once na wala kayong makain. Natatandaan nyo, kapag once, ranas ko to mga kapatid. Kapag once dumating sa punto na wala kaming pera, grabe. Grabe speaker sa amin. Mga kapatid, pagising pa lang ng umaga, nagagalit na agad sila. Wala tayong pera eh. Ganun mga kapatid. Minsan kailangan natin ng pera sa tamon. Di ba? Kapag basta alam natin na yung tipo na alam mo sa sarili mo na gusto mo naman talaga mag-provide. Pero dumadating sa part, mga kapatid, na wala talaga.
Pero ito yung bagay na sinasabi ng ating Biblia na huwag mabalisa. Mababalisa ang isang tao kapag hindi niya na alam yung situation. Doon nababalisa ang isang tao. Pangalawa, panalangin. Pangatlo, sabi diyan, daing na may pagpapasalamat. Kasi mga kapatid, ito yung isang bagay na mahirap sa atin eh. Nakakalimutan natin magpasalamat. Amen? Kahit sa tao, na ginagawa natin na mabuti, na ginagawang ka na mabuti sa iyong buhay, minsan nakakalimutan natin magpasalamat eh. Na sinasabi sa, di ba, tinulungan ka ng isang tao. Brother, halimbawa, nasiraan ka. Brothers, nasiraan kami. Anong dapat mo unang gagawin pagtapos nun? Dapat humingi ka agad ng pasalamat. Kasi mga kapatid, pangit sa atin bilang isang Kristiyano na hindi tayo marunong magpasalamat. Amen? Dapat inaalaw natin yan sa sarili natin na kapag merong nagawang mabuting sa atin ng isang tao, dapat marunong tayo magpasalamat. Lalong-lalo na sa Panginoon. Kapag once na naka-receive ka ng isang blessing, dapat ang unang-una mong pasasalamatan, ang Diyos. Hindi kahit sino. Hindi si boss, hindi si best friend, hindi si Papa, kundi si Jesus. Bakit? Sa Kanya nanggaling yun. Alam mo at kilala mo, ang unang-una mo dapat na pasasalamatan. Dapat si Kristo. Dahil pinoprovide ng Panginoon ang lahat ng iyong pangangailangan. Amen. Amen? Sabi nga dito mga kapatid, ipakilala ang kahilingan sa Diyos. Kaya minsan, pag ikaw nag-pray, hindi mo sinasabi yung mga kailangan mo, na parang, parang lang sa'yo yung tipo na, pag once na lumapit ka sa Panginoon, salamat Panginoon sa pag-iingat. Hindi mo hinihingi, mga kapatid, yung mga bagay na kailangan nyo sa buhay, mga pagkain, mga, dapat, sinasabi natin, although alam ng Panginoon, ang lahat ng iyong sasabihin. Pero dapat ikaw sa'yo dapat manggaling yung bagay na kailangan mo. Amen. Huwag mong iasa, kaya naman ibigay ng Diyos sa akin yun. Kasi alam niya naman yung pangangailangan ko. Inuuna ko naman siya. Sabi nga ng Bible eh, sige first in the kingdom of God eh. Oh, all things shall added unto you. Sabi ng Biblia, may pag-verse ka pa, pero yung kahilingan mo, hindi mo ibinibigay sa Panginoon, kundi pinagkakatiwala mo. Walang problema sa pagtitiwala, pero kailangan mo rin magsalita. Bakit? Sa oras na ikaw ay nagsalita, papakinggan ka ng Diyos. Sabi ng natin yan, papakinggan ka ng Diyos. Pero sa oras na ikaw ay hindi nagsalita, sa tingin mo, papakinggan ka ng Diyos. Hindi. Dapat mag-effort tayo. Dapat magsalita tayo sa mga bagay na kailangan natin sa Panginoon. Kasi alam naman natin na hindi bingi ang Diyos para hindi kanya pakinggan. Amen? Ang Diyos laging handang makinig sa oras na lumapit ka sa Kanya. Ganun ang Diyos. Kaya kung iisipin natin, ang Diyos ay lagi nandiyan sa bawat panahon natin. Amen. Amen, mga kapatid. At sabi dito mga kapatid, pangatlo, sa tatlong bagay mga kapatid na sinabi dito, tapat ang Diyos, bibigyan Kanya ng kapahingahan. Sino pagod mga kapatid? Amen. Amen. Praise the Lord. Sino na nahihirapan? Amen. Ako naniniwala ako, yung iba sa atin, yung kapit sa Panginoon, ganito na. Tama? Yung naglilingkod tayo sa Panginoon, dati yung kapit natin, ganito. Tama? Ganito kapit natin sa Panginoon. Walang titibag. Di ba? Pero sa oras na ito mga kapatid, sa punong-puno ka, ng dami ng pinagdaanan mo. Gaano ka pa nakakapit sa Panginoon? Ikaw ba yung tao na malakas pa? Ikaw ba yung tao na kaya mo ba? Kasi mga kapatid, madali magkunwari, physical, tama? Pero yung nasa sa loob, mahirap magsinungaling.
Na feeling mo sa sarili mo, malakas ka? Feeling natin sa sarili natin, matibay tayo. Pero keep inside, mga kapatid, hindi mo na kaya. Tama? Mga kapatid, sabi ng Biblia, mga kapatid, magsiparito sa akin. Sabi ng Matthew 11:28, magsiparito sa akin kayong lahat na nagpapagal at nabibigat ang lupa at kayo'y aking pagpapahingahin. Sometimes sa buhay natin, sikat na verse to kung ano natin. Sometimes sa buhay natin, mga kapatid, dumadating tayo sa stress, tama? Dumadating tayo sa depression. Dumadating tayo, mga kapatid, sa worries. Dumadating tayo sa pagkapagod. Bakit tayo napapagod, mga kapatid? At ang tanong pa, saan tayo napapagod? Saan ba natin, mga kapatid, ginagamit ang ating buhay? Yan yung tanong kung bakit tayo napapagod. Saan natin ginagamit ang buhay natin? Kaya ka ba napapagod? Dahil binibigay mo ang buhay mo sa pagtatrabaho magdamag. Maaari doon. Manghihina tayo, mahihirapan tayo, o maaari ka na di-depress sa mga bagay na nangyayari sa paligid mo. Amen. Na hindi mo dapat yan inaano sa sarili mo, inaalam mo. Sa pagiging stress, mga kapatid. Bakit ka na-stress? Bakit ka na-worries? Ayun yung isang bagay, mga kapatid, na iniisip niyo mga bagay na dapat sa Diyos mo binigay. Amen. Kasi mga kapatid, kung iisipin mo lang sa sarili natin, tao napapagod ka. Pero kung pupunuin mo ng problema ang sarili mo, ano labasan mo? Maaaring magbigti tayo. Amen? Pero sa history na ating inaano natin dito sa mundo natin, sikat na kapag na-depress ang isang tao, nagbibigti. Amen? Sino ang unang apostol ang unang nagbigti? Si Judas. Amen? Siya ang unang tao, mga kapatid, na nagbigti. Bakit? Kasi hindi niya kinaya. Sometimes, mga kapatid, huwag naman sana, mga kapatid, na Kristiyano tayo ay mangyari sa atin yun. Bakit, mga kapatid? Para sinabi mo na wala si Kristo sa buhay mo. Kapag nangyari yung bagay na yun. Tatandaan natin, kahit gaano kahirap ang laban natin sa buhay, dapat alam mo sa sarili mo kung sino ang dapat mong hihinga ng tulong. Amen. Amen? Kasi mga kapatid, ito yung sinasabi ng Biblia magsiparito kayo sa akin. Kayong lahat. Ito hindi sinabing isang tao lang. Sinabi lahat. Lahat tayo. Bakit? Alam kasi ng Panginoon sa magiging tao na mapagod yan. Amen? Kahit nga ang Panginoon, nagkatawang tao, napagod Ikaw pa kaya? Amen? Ikaw pa kaya na tao, simple lang, wala ka kapangyarihan? Ang Diyos, napagod din. Amen? Nahirapan din ang Diyos. Kaya ito yung isang bagay, mga kapatid, na sinasabi ng Biblia, na kayong lahat na nagpapagal at nabibigat ang lupa. Amen. At kayo'y aking pagpapahingahin. Ang sarap sabihin, mga kapatid. Yung tipong pagod na pagod ka, hindi mo maiyak Pero ang tangi mo lang inahawakan ng Diyos. Na aatin ka. Kailangan mo matid kasi pagod ka. Kailangan mo i-surrender sa Panginoon kasi nahihirapan ka. Kasi mga kapatid, ang hirap sa pagiging Kristiyano na magtiwala ka sa sarili mong pamamaraan. Sa pamamaraan na alam mo lang sa sarili mo, ay kaya ko to. Manon to, magaang lang. Tatandaan natin, kahit sinong tao, pabuhati mo ng isang libro, mga kapatid, isang oras mo siya paganyanin, ano nangyayari? Di ba mabigat? Bumibigat na bumibigat. Magaang yun, isa lang. Ganon din sa atin. Minsan bilang isang tao. Yung akala natin simpleng problema lang, na kaya ko naman. Pero ito nga yung sa kaibigan ko, hindi na sa pagano. Hindi ko na siya i-mention, mga kapatid. Sabi niya, kaya niya. Okay lang daw siya. Nakita namin siya. Nakabigti na. Bakit? Kasi sinarili niya yung isang problema. Na dapat, nasa oras na ikaw ay nahihirapan, tumatawag sa Diyos. Hindi, kahit ano kahit
tumawag sa Panginoon, ako naniniwala. Gagamit at gagamit ang Diyos ng tao para tulungan ka. Mga kapatid. Kasi hindi naman pwede na bumaba ang Panginoon sa lupa para kausapin, kaya mo yan. Lahat tayo mamamatay kapag nakita natin ang Diyos. Amen. Kasi kapag nakita natin ang Diyos, ay, talagang dasal tayo mga kapatid. Kaya dito mga kapatid, tuloy tayo mga kapatid, na dapat bilang isang Kristiyano mga kapatid, na sa oras na ikaw ay nahihirapan, nabibigatan, dapat alam mo ang iyong pupuntahan, ang tanging pupunta mo ang Panginoong Yesus lamang. Mga kapatid, ito yung isang bagay mga kapatid. Pang-apat, tapat ang Diyos sa lahat ng plano mo. Amen? Sino yung may mga plano sa buhay? Lahat tayo may plano. Mahirap naman, may Kristiyano ka, wala kang plano sa buhay. Di ba, mga kapatid? Dapat ikaw bilang isang Kristiyano, punong-puno ka ng plano sa buhay. Hindi lang sa buhay mo, kundi plano sa Panginoon. Amen? Dapat alam mo at nakikita mo sa sarili mo na walang araw, pag binless ako ng Panginoon, tutulong ako sa church. Ganun dapat. Isama natin sa plano natin ang Diyos, mga kapatid. Huwag tayong magplano na tayo lang. Kasi mga kapatid, dadating yung time na pag nagplano ka, pang sa'yo lang, hindi mo napapasalamatan ng Diyos. Meron may isang estudyante, nabasa niyo yun, sa Facebook, na nakagraduate siya eh. Graduate siya. Pero ang sinabi niya, mga kapatid, may nagsabi sa kanya, napakabuti talaga ng Panginoon. Sabi nga sa kanya, I'm so blessed, congrats sa'yo, na talagang nakagraduate ka. Talagang binless, sinamahan ka ng Panginoon. Alam niyo sabi ng estudyante, hindi sa Diyos ang dahilan kung bakit ako nakarating dito. Nagsipag po ako, sabi ganun ng estudyante. Pero, yun yung isang bagay na makikita natin kapag ang Diyos ay hindi natin kasama sa buhay natin, i-claim natin yung kapurihan. Amen? Yung minsan nakala mo, okay, maganda plano mo. Pero kapag hindi kasama ang Diyos sa buhay mo, sa plano mo, babagsak yan. Bakit? Kayang kunin ng Diyos ang buhay mo sa oras na sinabi mo sa sarili mo na kaya mo, kahit wala ang Diyos. Kaya-kaya niyang bawiin yan. Kaya-kaya kanyang bigyan ng sakit. Pero tatandaan mo, hanggat kasama mo ang Panginoon sa bawat plano mo, itataas ka ng Panginoon sa oras na tinaas ka ng Panginoon. Ang papasalamatan mo ay Diyos, hindi ibang tao, mga kapatid. Kasi mga kapatid, minsan, kiniklaim natin yung kapurihan eh. Ay, dahil sa akin, nangyari yung bagay niya. No. Isa ka lang instrumento ng Panginoon. Amen. Dapat maging humble tayo bilang isang tao. Kapag once na meron ka na-reach out, pasalamatan mo Diyos. Amen. Hindi lagi ikaw. Although, sa atin, may talent tayo, tama? Amen. Talent tayo. Pero alam dapat natin kung kanino natin yung gagamitin. Hindi pangyabang, hindi para makita ka lang na ginagawa mo yung bagay na, alam mo yun, na magaling ako, tingnan nyo ako, magaling ako. Hindi ganun mga kapatid. Dapat, kahit hindi ka nakikita, gumagalaw ka. Mga kapatid, sa simple pamamaraan, lalo na sa pagbibigay, hindi nakikita ng tao yan. Amen? Hindi nakikita ng tao yan na giver ka. Pero kapag once nagkaroon ka ng heart na magbigay, eto tatandaan mo mga kapatid, kita ka ng Diyos. Kilala ka ng Diyos. Bakit? Kasi mapagbigay na tao ka. Amen. Mga kapatid, kung iisipin natin, sabi ng Biblia, sa Jeremiah 29:11, sabi dito, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, ang mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling bukas. Ito mga kapatid, yung isang verse, mga kapatid, na sikat din. Kung iisipin natin, ang Diyos, ito nga sabi ko nga kanina, hindi ka pa lumalapit, alam na ng Diyos ang sasabihin mo. Amen. Kaya kung ano man yung pinaplano natin sa buhay natin, kung ngayon wala tayong trabaho, isang bagay lang. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, bigyan mo ko ng trabaho. Amen.
Sa oras na binigyan mo ng trabaho, anong gagawin mo? Maghanap sa Panginoon. Babalikan kita, Panginoon. Amen. Para tulungan kita. Tutulungan ko ang iyong bahay-sambahan. Kasi mga kapatid, pag yung plano natin, hindi klaro, may harapan tayo. Dapat iklaro natin. Iklaro natin ang plano natin sa bawat mangyayari sa buhay natin. Mga kapatid, mahirap nyo magpaplano ka. Puro ka plano. Ay, di ano yung sarili ko dito, hindi layo. Talagang nangyayari. Yung ginagawa ko yung paging ko, nasasaktan ako eh. Kasi inisip ko, puro tayong plano sa buhay. Pero yun nga, plano ko ng plano, wala ka naman nauuna. Amen? Puro tambak ka ng plano. Wala tayong nagagawa. Amen? Yun yung mga bagay, mga kapatid, na isa sa natutunan ko, pag ikaw pala nagplano, dapat focus ka sa isa. Para meron kang matapos. At sa pagtatapos na yon, mga kapatid, dapat ang Diyos ay nakagabay sa atin. Sabi ng Biblia, hindi tungkol sa kasamaan. At alam ng Diyos ang ating kaisipan, alam ng Diyos ang laman ng ating puso. Sabi dito, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Mga kapatid, kung ang plano mo ang magpapaiwalay sa Panginoon, tigil na natin. Mga kapatid, ang plano dapat natin kung paano tayo maligtas. Amen. Kung paano tayo makakasama sa rapture, kung paano tayo mamali ng Panginoon pagdating ng araw na kapag was na nakita kayo, mga kapatid, ano sasabihin ng Panginoon? Ikaw ay tapat na lingkod. Yun yung magandang marinig sa Panginoon. Tapat kang lingkod. Kasi mga kapatid, mahirap maging tapat. Amen? Mahirap. Sa totoo lang, sobrang hirap. Lalo na kapag sa tingin mo, sa sarili mo, lahat naman tayo eh, nag-uulang, amen? Wala tao dito hindi nag-uulang. Perfect na yun, kapag hindi ka nagkukulang. Lahat tayo may kakulangan. Pero sa tulong at awa ng ating Panginoon, mga kapatid, handa ang Diyos na tulungan ka palagi. Sa oras na hindi mo na alam ang gagawin mo. Amen? Sabi nga ng Biblia, mga kapatid, sa Proverbs 3:5, 6, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo. At huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Sabi ng 6, kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Ito yung mga kapatid na bawat lalakbayin mo, dapat nagtitiwala ka sa Diyos. Amen. Lahat ng gagawin mo sa buhay, dapat alam ng Diyos. Para sa oras na dumating yung time, mga kapatid, na kapag once na ikaw ay may nangyari sa iyo, mga kapatid, tatandaan mo, hindi ka papabayaan ng Diyos. Amen. Laging-lagi kanyang sasamahan. Lagi-lagi kanyang gagabayan, mga kapatid. Sabi diyan, kilalanin mo siya sa lahat ng iyong lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Ito yung mga kapatid, may pattern ka na eh. Susunod ka na lang. Susunod na lang tayo, mga kapatid, sa ating Panginoon. Kapag was na ang Diyos nagbigay ng way, hakbangan mo na. Huwag mong hayaan na kapag, although, maano ka, linis tayo ng landas. Minsan ganun eh. Lumilis tayo ng landas, amen? Pero tatandaan natin, kahit lumilis ka ng landas, binabalik ka pa rin ng Diyos. Bakit? Kahit gaano kasalanan ang ginagawa natin sa buhay natin, ibinabalik tayo ng Panginoon sa linya natin. Bakit? Ayaw ng Diyos na tayo'y maiwan. Pag siya'y dumating, ang gusto ng Panginoon, sama-sama tayo. Walang maiiwan. Tatandaan natin, kapatid, kung iisipin mo, maiiwan ka. Maiiwan ka talaga. Bakit? Yun yung isang bagay na ginagawa mo sa buhay mo ay hindi pagbalik sa linya. Dapat ang gawin natin sa buhay natin, ibalik natin ang ating sarili sa linya ng ating Panginoon. Para ano? Mga kapatid, para magkaroon tayo ng huling oras. Amen. Gusto natin ng langit, tama? Gusto natin ng langit. Pero yung ginagawa natin, ano? Hindi na kalangit-langit. Tama. Dapat, mga kapatid, alam natin yung linya natin kung nasaan tayo. Amen. Check yourself every day. Kasi mga kapatid,
Kapag di mo tinignan sarili mo, magkakamali ka. Pero kung lagi mo sinisiyasat sarili mo, i-remind ng Diyos eh. Ito ginawa mo ngayon. Nagkasala ka. Nagkamali ka. Ano gagawin mo? Bakit ka sa Kanya? Manatili kang mag-repent sa Kanya. Amen? Kasi mga kapatid, ang hirap. Mga kapatid. Panglima, mga kapatid, natin pag, nasa repent tayo, di ba? Mga kapatid, sabi ng Biblia, sa number 5, for the last na natin to mga kapatid na number, sabi ito, tapat ang Diyos sa pagpapatawad. Amen? Tapat ba ang Diyos? Amen. Tapat ang Diyos mga kapatid kapag ang tao, sabi ng Biblia, kung sa 1 John chapter 1 verse 9, sabi dito, kung ipapayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Sometimes, mga kapatid, bilang isang tao, nagkakamali ka. Tama. Sometimes, minsan, sa pagiging tao natin, hindi mo alam ang ginagawa mo. Sometimes, hindi mo iniisip yung mga ginagawa mo na mali na. Amen? Kaya kung iisipin natin, sinasabi ng Biblia, kung ipapahayag natin ang ating kasalanan, ay tapat at banal na tayo patatawarin. Ganyang kabuti ang Panginoon. Kahit ang dami-dami mong ginawang kasalanan, ito yung isang bagay laging ipapaunawa sa iyo ng ating Panginoon. Ano? Ito yung isang bagay. Handa siya magpatawad sa iyo. Amen. Kasi mga kapatid, tao tayo nagkakamali eh, tama? Sabi na Roman 3:10, walang matuwid, wala kahit isa. Bakit inulit? Hindi niyo pansin mga kapatid. 2 beses binanggit yung wala kahit isa. Bakit? Kasi nga lahat ng tao makasalanan. Amen? Walang taong matuwid. Pero huwag naman tayo nawa na mag-stick tayo saan? Sa kasalanan. Dapat mga kapatid, kapag nag-confess tayo, sabi dyan, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us our sin. Papatawarin tayo ng Diyos, mga kapatid. Sa oras na lumapit tayo sa Kanya, sa oras na sinabi natin ang ating mga nagagawang kasalanan, sabi ng Biblia, tapat ang Diyos at tayo'y patatawarin. Amen. Mga kapatid, huwag tayong matakot na lumapit sa Panginoon kapag tayo nagkamali. Amen. Sa oras na nagkamali ka, mas lalo mong ilapit ang pagkakamali mo sa Panginoon. Amen. Amen. Bakit? Kapag once na ganun ang mindset natin, hindi ka mawawala sa Panginoon. Amen? Mawawala ang isang tao kapag once yung pagkakamali, sinarili niya lang. Hindi niya sinabi sa Panginoon, Lord, sorry, nagkamali ako. Minsan, tapang-tapangan tayo na kaya natin, pero tatandaan natin, hindi natin kaya kapag wala ang Panginoon sa buhay natin. Lalayo ka sa Panginoon, saan ka pupunta? Mga kapatid, pag lumayo ka sa Panginoon, mapapariwara ka lang, mawawala ka sa linya. Anong gagawin sa iyo ng ating Panginoon? Baka dumating yung time sa araw ng judgment. Anong mangyari sa atin? Imbis sa langit tayo, napunta pa tayo sa impyerno. Amen. Gusto natin sa impyerno? Ang hirap mag-outing doon, no? Yung mga tao na gustong lagi sa outing, ay, Sabik yun. parang masaya sila doon. Pero, yung video na napanood nyo, yung akala nila, yung video ay na, yung pinalabas ng matanda na sa impyerno, abot sa impyerno. Tinatawanan nila yung impyerno, yung parang sasaya-saya sila doon. Yung nagkakaroon sila. Hindi nila alam kung ano yung kakaranasan ng tao kapag nasa impyerno. Hindi nila alam. Bago sabi, meron narinig pa ako sa isang radyo na sinasabi niya, baka daw mapunta sa impyerno. Pero ang sabi ng isang radyo na nagsasalita, galing na ako doon. Hindi lang ako tinanggap kasi ayaw sa akin ni Satanas. Kung isipin niyo mga kapatid, ganun nila ibiruin ang totoong mangyayari sa buhay ng isang tao. Na darating yung time, kapag hindi tayo naging tapat sa Panginoon, maaaring magpunta tayo doon. Amen mga kapatid. Kung iisipin natin mga kapatid sa buhay natin,
punong-puno ka ng kasalanan, dapat isipin mo sa Panginoon. Isipin mo, ang Panginoon ang natatangi kong alas para maging maayos muli ako. Amen. Mga kapatid, isipin natin, gaano katapat ang Diyos sa buhay mo? Gaano? Yung iba sa atin magsasabi 100% tama. Yung iba sa atin 50-50. Yung iba sa atin nagda-doubt pa. Pero ito lang isang gusto ko sabihin sa inyo, mga kapatid. Bago ko sabihin ang muling verse ko, mga kapatid. Ilan lang si Job kung gaano abuti ang Diyos sa kanya. Masasabi ba natin lahat na naglilingkod sa Panginoon ay tapat ang Diyos sa kanila? Amen. Kahit si Job, ganun na nangyari, mga kapatid. Sa ating conclusion, mga kapatid. Ilang pagsubok ang dumating kay Job? Ilan? Marami. Namatay ang kanyang anak. Lahat ng anak, lalaki at babae, namatay ang kanyang anak. Ano ba? Nawala ang kanyang ari-arian. Ano ba? Ang nawala kayo, mga kapatid? Mga alagang tupa, mga bakahan, mga kapatid. Ito yung isang bagay, mga kapatid, na sinasabi ni Job, na imbis na siya ay malumbay. Ano sinabi ng Biblia, mga kapatid? Sabi ng Bible, nung nalaman ni Job ng mga nangyayari sa paligid niya, sabi niya at sinabi niya, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina, at hubad na babalik ako roon. Ang Panginoon ang nagbibigay at ang Panginoon ang nag-aalis. Purihin ang pangalan ng Diyos. Ito dapat yung isang bagay na gayahin natin si Job, mga kapatid, sa anong pamamaraan. Sa kabila ng mga nangyayari sa buhay mo, sa kabila ng mga bagay-bagay na hindi mo maintindihan sa paligid mo, merong Diyos na tapat at tutulong sa iyo sa oras na kailangan mo ang Diyos. Mga kapatid, ilang beses binalik ng Panginoon yung mga bagay na nawala kayo. 10 times, mga kapatid. Kung isipin natin sobra-sobra yung mga bagay na binalik ng Panginoon dahil nagtiwala siya sa Kanya. Mga kapatid, kung isipin mo si Job, mahirap bilang isang tao yun, yung mamatay ka ng isang anak, yung mawalan ka ng pag-aari. Kung iisipin mo, kaya mo na agad mag-backslide eh. Mga kapatid, kaya mo nang mawala sa Panginoon. Pero hindi ganun yung naging mindset ni Job, mga kapatid. Mas pinili niyang manatili sa Panginoon dahil naniniwala siya, mga kapatid, na ang Diyos ay tapat sa buhay niya. Amen. Mga kapatid, sometimes sa buhay natin, iniisip natin, hindi tapat ang Diyos. Kaya mo lang nasasabing hindi tapat ang Diyos kasi hindi mo nararanasan yung kapangyarihan niya. Subukan mo, kapatid, na kapag sa oras na ikaw nagsabi sa Panginoon, dapat magtiwala ka sa Kanya at kumapit ka sa kapangyarihan niya. Mga kapatid, mahirap talaga, mga kapatid, bilang isang Kristiyano na ikaw lang ang lumalaban mag-isa. Amen? Lumaban ka, kapatid, na kasama mo si Jesus. Dahil ang Diyos ay tapat sa oras na kailangan mo siya. Mga kapatid, mahirap, mga kapatid. Sinasabi ni Apostol Paul sa Philippians chapter 4 verse 13, lahat ng mga bagay ay aking nagagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Gayahin natin sila, mga kapatid. Grabe yung pagtatapat nila sa Panginoon. Kahit sobrang hirap na ang ginagawa nila. Yung mga bagay, ano nangyari kay Apostol Paul? Naputol ang ulo dahil sa pangangaral. Iyan yung topic natin kanina, tama. Pero kung iisipin natin, kaya ba natin gayahin ang Diyos? Gayahin sila Apostol Paul, mga kapatid, sa kabila na sakripisyo nila. Hindi natin kaya yun. Baka sa oras, mga kapatid, na nandyan na, bumigay tayo. Nagayahin na si Pedro. 3 beses niya, mga kapatid, inakwila Diyos. Sinasabi natin sarili natin, mga kapatid. Kung ang Diyos ay tapat, ako kaya tapat. Kasi, mga kapatid, nagkukulang tayo. Kulang na kulang tayo. Isipin mo sa sarili mo kung naibigay mo na lahat sa Panginoon. Ako, kaya ko sabihin sa sarili ko, hindi ba? Bakit? Kulang.
kulang yung mga ginagawa natin sa Panginoon. Sa kabila ng kakulangan, dapat alam mo ang kapunanan. Mga kapatid, kung iisipin mo sa sarili mo na nagkukulang ka, isang bagay lang ang dapat mong sabihin sa Panginoon, Lord, help me. Tulungan mo ko na mapunan ko ang pagkukulang ko sa iyo. Sayang mga kapatid, nakakapanghinayang mga kapatid. Maraming tao na wala. Tama? Mga kapatid, maraming nawala sa atin. Pero ako naniniwala, pag bumalik sila, tapat ang Diyos. Muli sila tatanggapin. Amen. Ako naniniwala mga kapatid, hindi niya tatanggihan yung mga taong naglingkod sa kanya dati. Amen. Kundi mga kapatid, ipaparamdam ng Panginoon. Halika kayo, welcome kayo sa akin. Kahit tayo na magpunong-puno tayo ng problema, pinapalapit tayo ng Panginoon. Halika kayo, ibigay niyo sa akin lahat ng kahirapan niyo, lahat ng pagsubok ninyo, lahat ng problema ninyo, ibigay niyo sa akin at ako na ang bahala. Mga kapatid, huwag kang mag-aalinlangan na lumapit sa Panginoon sa oras na hindi mo na alam ang gagawin mo. Mga kapatid, minsan sa atin bilang isang tao, kinakanya natin ang ating problema, pero tatandaan mo kapatid, kapag sa Diyos mo binigay ang isa yung mga bawat problema, bibigyan ka niya ng solusyon, bibigyan ka ng kapayapaan, bibigyan ka niya ng uling wakas. Kung iisipin mo sa sarili mo, wala nang saysay mga kapatid, pero tandaan mo, ang Diyos ang tanging pag-asa mo. Amen. Mga kapatid. Sa muli mga kapatid, hindi sa pagtatagal, salamat sa Panginoon sa muli niya akong ginamit dito sa pulpit na mangaral ng kanyang salita. Salamat sa opportunity mga kapatid. Hindi sa pagtatagal, sana may natutunan tayo. May natutunan tayo. Amen. Praise the Lord. Kahit pa paano mga kapatid, alam ko, na-remind tayo. Alam ko mga kapatid na sa pagiging tapat natin sa ating Panginoon, mas tapat ang Diyos sa atin. Kaya muli mga kapatid, tayo po'y tumayo at i-worship natin ang isang tapat ng Panginoon sa buhay natin.